Mula kay sa iyong araw, no, nagkakaisa na ang halos pinakamalakas na bansa sa buong mundo para sa pinakamalaking giyera, mga tol. Tayo nga ba ay nalalapit, mga tol, sa banta ng ikatlong labanang pandaigdig, mga tol? Dahil nga nakikita naman natin ngayon at kabi-kabilaan, mga kapatid, ang mga balita, mga pangyayari sa ibang bansa. Actually, may nangyayari na nga labanan sa ibang bansa, mga tol, eh. 'Di ba? Pero eto, tingnan niyo naman ang nakasulat dito is Vladimir Putin preparing for. Alam niyo na susunod diyan, mga tol. Anyway, panoorin natin 'to at bigyan natin 'to ng reaction video and commentary. Samahan lang ninyo ko. Pero bago yan, wag mong kalimutan mag-subscribe kay Sa Iyong Araw. At kung bago ka pa lamang dito at trip mo yung mga ganitong klaseng reaction video and commentary, wag mo rin kalimutan syempre mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Huwag na natin patagalin pa, panoorin na natin to, mga tol. Is Vladimir Putin preparing for World War III? Is he preparing Russia for a nuclear war? Is he looking to expand Russia's sea borders with an aim to seize an island that can be used as a nuclear launch pad? NATO responds to Putin's latest nuclear weapon threats. NATO mula Albania, Belgium, Bulgaria, Canada, Croatia, mga bansa sa Europa katulad ng France, Germany at Greece. Kabilang na dito ang Norway, Poland, Turkey, Spain, United Kingdom at ang United States of America ay sumagot na sa banta ng nuclear war ni President Vladimir Putin. Grabe, tingnan mo naman kung gaano karaming mga bansa yun, mga tol. 'Di ba? Hindi man tayo apektuhan direct, no, sa gera nila. Pero alam niyo naman, mga tol, malaki ang epekto niyan sa ekonomiya natin. Lalo na kung ang ekonomiya natin ay nakaasa lang din sa taas baba ng ekonomiya ng ibang bansa, 'di ba? Yung pagtaas ng dolyar laban sa piso. Grabe, mga tol. Тоже есть оружие, да знают об этом, поражать цели на их территории. Придумывают сейчас, чем пугают, что все это... Ito na nga ba ang hudyat ng pangatlong digmaan? Halika, ating itong pag-usapan, kaibigan. Ang NATO o North Atlantic Treaty Organization ay isang organisasyon na na-organize noong April 4, 1949. Tagal na pala. Ito ang 12 na countries na kinabibilangan ng mga bansa sa Europa, kabilang na dito ang Canada, United States at ilan sa mga bahagi sa Asia. Nangangamba ang NATO sa banta ng nuclear weapons ni Putin, kung saan ang mga kinatawan ng Russian Federation ay nangangamba rin dahil sa maaring pagputok ng nuclear war. Ito yung pinatatakot ni Putin sa kanila. Kasi na kay Putin ang pinakamalaki, no? Pinakamalakas ata sa buong daigdig, mga tol. Char ata yun, char bomb, mga tol. At yung binigyan natin ng reaction video nung nakaraan, di ba? Lagi siyang may dalang briefcase, dalawa, na anytime pwede niyang pindutin o parang remote yon na maglo-launch ng mga missile, mga tol, na talagang alam niyo na pag nagsimula yan, kahit isa lang, pag nagsimula yan, tuloy-tuloy yun. Which is sana wag. No, sana wag mangyari, mga tol. Sana ay hindi maganap yung mga bagay na yon. At sana ay isang matinding masamang panaginip lang yun, mga tol, na anytime pwede mong gisingan, di ba? Kapansin-pansin kasi na ang pangalawa sa pinakamaraming nuclear weapons ay ang Amerika. Ngunit ang pinakamarami pa rin ito ay matatagpuan sa Russia. Ginagamit lamang ang psychological intimidation para sa matinding babala ng Russia. Kung nagkakaroon ito ng alitan sa ilang mga bansa katulad na lamang ng United States of America. Dahil kasi kung puputok ang World War III at puputok ang lahat ng nuclear bomb, ay tilabaga ito ay isang malaking suicide hindi lamang sa Russia kundi sa buong mundo. Ayon sa NATO Deputy Secretary General Mirka Joanna, nakakita na sila ng ganitong paggamit ng mga nuclear threats mula sa mga leader ng Russia sa loob ng hindi kukulangin na 2 taon nang mag-umpisa ang giyera sa Ukraine, at ito ay mula sa isang nuclear superpower tulad ng Russia. Sa pahayag, ayon sa kanya, ito ay lubos na hindi responsable
sapagkat kapag mayroong ganyang uri ng mga armas, kinakailangan rin ng pag-iingat. Naniniwala ang NATO na bahagi ito ng kanilang arsenal para sa psychological pressure at intimidation ng Russia. Dagdag pa ni Joanna, ang mga pahayag ni Russian President Vladimir Putin ay batay sa logic ng psychological intimidation kaysa sa tunay na intensyon. Noong Pebrero 29, nagbigay ng pahayag kasi si Russian President Vladimir Putin sa Federal Assembly ng Russian Federation kung saan ipinagmalaki niya ang mga armas ng Russia, kasama na ang mga missile na magdadala ng nuclear payload at bantang ipapakita ang intercontinental ballistic missile na kaya lumipad ng 18,000 kilometers. Ayon sa Department of State, nasabi ng US na ang babala ng Russia tungkol sa kahinatnan ng paggamit ng nuclear weapons ay tinuturing na hindi responsable na pagbabanta ni Putin. Pero siguro naman mga tol, hindi gagamitin ni Putin yan unless na talagang maiipit na siya mga tol. Kaya nga, ito yung tama nga no, psychological o intimidation mga tol. Kumbaga bantaan yan, huwag niyo ako subukan. Kumbaga pag pinagtulong-tulungan ninyo ako at maipit ako, damay-damay na tayong lahat. Parang ganun mga tol, no? Sa kabila ng pag-aaksaya ng pwersa o dahil dito, muling nagsimula ang Russia ng isang hybrid na giyera laban sa Georgia. Ayon kay President Zurab Bishvili, ayon sa kanya, patuloy na isinasagawa ng Russia ang hybrid na giyera laban sa Georgia gamit ang lahat ng uri ng armas. Kung matatalo ang Ukraine, mananakop ang Russia. Ayon pa ito kay Pentagon Chief Lloyd Austin. Sinabi ni Austin sa pagdinig ng US House Armed Services Committee na kung matatalo ang Ukraine sa isang buong panahong giyera laban sa Russia, ang huli nito ay mapipilitang makipaglaban ang buong North Atlantic Alliance laban sa Russia. At kung talagang hindi nila matatalo ang Russia, talaga namang pati ang super weapon ng mga nuklear ay lalabas. At malamang sa malamang, alam nyo na mga kaibigan kung ano ang mangyayari. Wasak ang buong daigdig dahil sumiklab na ang World War III. Alam natin na hindi titigil si Putin sa kanyang mga adhikain na maging superpower sa buong mundo hanggat hindi ito natutupad. Patuloy siya sa pagsakop sa mga maliliit na bansa na kabilang sa alyansa ng United States of America. Isama pa dito ang pwersa ng China na siyang kaalyado ng Russia. Kaya nga naman kaibigan, tayo na maliit na bansa ay wala tayong kakayahan dahil kahit ni isang nuclear weapon ay wala tayo. Wala nga tayong submarine. Ngunit ito ang binabanggit ng banal na kasulatan. Santiago 1 verse 2 to 5. Mga kapatid, magalak kayo kapag kayo dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Dapat ninyong malaman na napapatatag ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok. At dapat kayo magpakatatag hanggang wakas upang kayo maging ganap at walang pagkukulang. Ngunit kung ang sino man sa inyo ay kulang sa karunungan, humingi siya sa Diyos at siya'y bibigyan, sapagkat ang Diyos ay nagbibigay ng sagana at di nanunumbat. Well, tulad ng sinabi natin kanina, sana wag, no? Sana wag mangyari na magkaroon ng nuclear war na katulad nung napanood natin. Sana'y kung magaganap man yun ay isang panaginip lang na pwede mong gisingan anytime, di ba? Para bumalik ka ulit sa realidad na ito ang mundo natin ngayon. Bagamat mahirap, kahit papaano may pagkakataong kang mabuhay ng matiwasay at mapayapa. Makasama mo mga kaibigan, pamilya mo, mamamasyal sa mga pasyalan, kain sa labas. Do mahirap ang buhay minsan mga tol, pero nagagawa mo pa rin ngumiti at magsaya. Kasi kapag yun nangyari, 'di ba, yung laban ng ganyan, talagang alam mo na kung anong magiging itsura ng daigdig natin, 'di ba? Pero mangyari man 'yan o hindi mga tol, darating pa rin no sa ating daigdig ang kawakasan. Hindi natin maiiwasan at hindi natin matatakasan 'yun dahil 'yun ay itinakda. Kaya yan man ay hindi mangyari o mangyari, ang kailangan nating pagtalagahan mga tol is yung ating kaluluwa, 'di ba? Kung saan ba 'to papunta? Kung ito ba ay kasama sa mga maliligtas o kaya kasama sa mga mapapahamak. So pananagutan na natin 'yon sa ating mga sarili, mga tol. Anyway, bilang isang Pilipino at taong nabubuhay dito sa mundo, ano ang masasabi mo dito, kaibigan? Yeah. Pwede ka magkomento sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.